Hello sa inyong lahat, sa lahat ng mga aplikante papunta ng Poland at sa lahat ng mga nangungarap na pumunta ng Poland. Ipapasilip ko sa inyo yung mga documents na dala-dala ko nung nag-flight ako papunta ng Poland para lang may idea kayo. Pero hindi ko totally ipapakita ng buong buo yung mga documents na dala-dala ko kasi nga baka bawal ipakita. Kaya tinakpan ko yung ibang portion ng documents. Kaya ko lang talaga pinakita para lang meron kayong pagbabasehan kung ito nga ba yung mga documents na kailangan yung dalhin. Pero hindi ko sigurado kung same lang talaga ng documents na ipo-provide or kailangan nung time namin, bali 2019 yun, sa panahon ngayon na 2021, lalo na merong COVID ngayon. Siyempre, kailangan mo kapag nag-flight ka, meron kang COVID test na ikaw ay negative. Yan pinaka-importante kung sakaling magpa-flight ka na papunta ng Poland. Aplikante na ngayon sa puntang Poland, sana make sure natin na legit yung ating in-applyan. Mapa-direct hire man yan or by agency kasi sa panahon ngayon maraming scammer. Pero huwag kayong maniniwala sa sabi-sabi ng iba, lalo na kung wala kayong proof kasi hindi nyo malalaman ng isang bagay kung hindi nyo susubukan. Siyempre, nakakahina kasi ng loob kapag nakakarinig kayo ng negative. Tatandaan lang natin na kung para sa inyo ang isang bagay, ano man ang mangyari, gagawa si Lord ng paraan para makarating kayo sa pinapangarap nyo. Kung halimbawa gusto nyo makapunta ng Poland, ano man ang mangyari, in God's perfect time, makakarating kayo sa Poland. Noong time namin, ang mga requirements lang na kinailangan namin ay police clearance, NBI, PDOS, bank certificate. Kailangan lang namin ang bank certificate kasi nga nagpunta kami ng Malaysia kasi noong time namin ay nasa Malaysia pa ang Poland Embassy. Tourist kasi ang application namin doon. Ewan ko lang sa panahon ngayon kung ano yung mga requirements. Noong time namin doon sa agency na in-applyan ko sa Richland Agency na malapit sa Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi na kailangan ng credential. Kaya hindi importante kung college graduate ka or high school graduate ka. Then, parang wala naman siya masyadong age limit. Siguro ang age limit ay
babae siguro, 45 to 50, pwede pa siguro. Nung time namin, o sa agency namin, ewan ko lang sa ibang agency. Then sa lalaki, parang ganun lang din naman. Kasi wala naman akong kasamahan ng mga kasabayang applicant na nasa 60 or 55. Parang hanggang 45 lang naman ng time na yun. Kaya kung halimbawa, ikaw ay mag-a-apply pa lang papunta ng Poland, magtanong ka na lang doon sa a-applyan mo kung ano, kung meron silang age limit at kung ano yung mga requirements na kailangan nila. Basta tatandaan lang natin, mag-iingat tayo sa mga scammer. Kasi sa panahon ngayon, maraming scammer. Basta huwag kayong mawawala ng pag-asa kung talagang gusto nyo na makapunta ng Poland, ay push nyo lang yan. Huwag kayong mag-expect ng malaking sahod pagdating nyo sa Poland. Ang sahod kasi sa Poland ay depende sa company na mapupuntahan nyo. Kung ang company na mapupuntahan nyo ay maraming overtime, sigurado ang sweldo nyo doon ay nasa 30 to 40 pataas sa pesos. Pero kung ang company na mapupuntahan nyo ay maliit, maunti lang ang overtime, ay mababa lang ang sasahurin nyo. Tulad nga na na-experience ko, nagtrabaho kasi ako sa Poland ng 2 months. Ang una kong sinahod ay nasa 25,000 sa pesos. Meron kaming OT ng Monday to Friday, para nasa 2 hours ata yun a day. Then, Saturday at saka Friday, wala kaming pasok. Then, nung after ng 1 month, dahil na-direct hire kami ng company kasi kukunti na lang kami, kinuha kami ng company. Dati kasi nasa under pa kami ng broker or ng agent. Kaya mas tumaas ang sahod namin noong pangalawang buwan namin doon. At nagkaroon na rin kami ng pasok ng Sabado. Kaya yung huling sahod ko doon na inabot ako ng nasa 45,000 sa pesos. Pero pagdating nyo ng Poland, kung halimbawa naman hindi maganda yung mapuntahan yung company sa Poland, pwede naman kayo na lumipat na ibang company. Kaya lang hanggang 3 times lang. Kung halimbawa gusto mo talaga magtagal at makakuha ng TRC sa Poland. Kaya lang kailangan hanggang 3 times ka lang pwede magpalit ng employer. Hanggang 3 times ka lang pwedeng magpalipat-lipat ng trabaho or ng company. Sana nakatulong ang video kong ito sa lahat ng mga nag-a-apply papunta ng Poland. Push nyo lang yan at huwag kayong gi-give up. Pray lang, at kung para sa inyo ang Poland, ano man ang mangyari, gagawa si Lord ng paraan para makarating kayo in God's perfect time. Maraming salamat sa panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, click mo na ang subscribe button, at kung nagustuhan mo ang video ng ito, paki-click mo na rin ang like. Maraming salamat.